Magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral dito sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. At this is the last, imagine, this is the last part ng ating pong long journey in this Confessions of Faith. So imagine, we have actually started this if I'm not mistaken, 2023, and now is the last part or the last lesson that we are going to discuss this confession. Para sa mga ilan na hindi nakasubaybay masyado, pwede niyong balikan po yung ating pong mga series dito sa ating pong sa YouTube. I think record naman lahat po mula sa simula, from the start, the history of the Baptist, and then every chapters until the last judgment. So this is 32 chapters, mga kapatid. Okay, now excuse me, hanap lang. Yung ating pong pag-aaralan ngayon, ang ikalawang bahagi ng tinatawag natin na final judgment. So there are only 3 paragraph, dito sa final judgment. The first one is we call it the assurance of final judgment. The assurance of final judgment. At okay, yan, assurance of final judgment. And ang main text natin yan ay nasa Acts 17:31, because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given the assurance to all by raising Him from the dead. So last time we look at the author. The author is none other than God the Father. Ang huling paghatol, ang may akda ay yung Diyos Ama, at ang petsa ng paghuhukom ay tinawag nating the last day. Now ulitin ko, pag sinasabi sa Bible na last days with S, ay iba doon sa last day without S. Last days started from the first coming of the Lord Jesus Christ until the last day. So yan yung last days. Yung last day, ito yung final day, ang huling-huling araw na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay siya ay darating at gagawin niya ang lahat, So as I said last time, wala pong mga series pa na pangyayari sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, katulad ng kinagista natin sa dispensational theology or dispensationalist belief, that there are plenty of series, So we believe that even as far as the Bible is concerned, last day is the last day of all the last day events, Like, yun na yung resurrection day, and the resurrection will be the resurrection of the righteous and of the wicked. So walang dalawang resurrection. And secondly, there would be final judgment, and then, of course, yun yung day ng pagdating ng Panginoong Kristo, And then the recipient is the apostate angels and the world. The apostate angels and the world. And then, the standard, as Jude doon sa verse na binasa natin, is in righteousness. So, in righteousness. So, God, He is His own standard. In 1 Samuel chapter 2, verse 3, for the Lord is a God of knowledge, and by His actions are weighed. The Bible repeatedly declares that God is just, and He will judge the world by righteousness. And then Psalms 9, verses 7 to 8, but the Lord sits enthroned forever. He has established His throne for justice, and He judges the world with righteousness. He judges the people with uprightness.
So it is very clear that the judgment day would be a right judgment, a rightful judgment, a judgment that will never go wrong. No? It is not like the judgment of nang meron tayo sa ating panahon ngayon, ang mga hukom at ang mga hurado ay nagkakamali sa kanilang mga paghatol sapagkat sila ay nakabatay lamang sa kanila sa mga ebidensya na pinipresent sa kanila. Ang ebidensya ay pwedeng sa husay ng mga abogado, no? Hindi sa katotohanan. So marami ng mga nahatulan na hindi naman tama ang paghatol dahil marahil ang hukom ay tapat sa kanyang paghatol, ngunit nakabatay lang siya sa ebidensya. Tandaan natin, ang katotohanan po na sa ating panahon ngayon, kung ating susuriin at huhusgahan sa paningin ng mga abogado, ng mga hurado sa ating panahon ngayon, whether there would be a single judge o yung tinatawag na sa Amerika na jury, lahat yan ay nakabatay sa ebidensya at hindi nakabatay sa katotohanan. No? Ang katotohanan, ang Diyos lang ang nakakaalam. Pwedeng magaling ang isang abogado na mag-manipulate ng evidence. Alam nyo, sa korte ng tao, maliit lang na doubt, pwede kang ma-acquit, no? Sa anumang klase ng asunto na ihaharap sa'yo. At mayroong isang football player sa Amerika, kung natatandaan ninyo, no? Lahat na hata ng tao naniniwala sa Amerika na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Pero dahil meron ng konting doubt na naipresent ang depensa, na-acquit siya. So yan ang ganyan Kasi dapat, di ba, beyond reasonable doubt. So, ang katotohanan kasi, hindi yan ang sinisik, kundi yung ebidensya lang. Ang katotohanan, nakabatay sa ebidensya, hindi sa totoong pangyayari. Samantalang ang Panginoon, alam niya ang lahat sapagkat alam niya at nakikita niya ang puso, nakikita niya ang isip, nalalaman niya kung ano ang totoo. Hanggang ngayon, sino ang pumatay kay Ninoy Aquino ay isang palaisipan pa rin sa marami, no? Maraming haka-haka, maraming kuro-kuro, pero wala pa rin na ituturo na totoo, no? Sapagkat ito'y naitatago ng mga ebidensya ng tao. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. No? Sino ang gumawa nito? No? Paano ito ginawa? Sino ang nagplano? Sino ang mastermind? Alam ng Panginoon niya. Okay? The agent is the Lord Jesus Christ. So the Father is the author. The agent is the Lord Jesus Christ. So yun po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, no? Sabi rito, John 5:22, for the Father judges no one but has given all judgment to the Son. So the Lord Jesus Christ is the final judge. Okay, now let's go to the paragraph number 2 and 3. Unang-una, we'll be looking at the aim of final judgment, chapter 32, chapter 32, paragraph 2, ang layunin ng Diyos sa pagtatakda sa araw ng paghuhukom ay upang maipahayag ang kalwalatian ng kanyang kahabagan sa walang hanggang kaligtasan ng kanyang mga hinirang at sa kanyang katarungan sa walang hanggang kaparusahan ng mga sinumpa na masasama at masuwayin. Ang mga matuwid ay tutungo sa buhay na walang hanggan at tatangkapin ang kapuspusan ng kagalakan at kalwalatian na may walang hanggang gantimpala sa harapan ng Panginoon, subalit ang masasama na hindi nakakakilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay itatapon sa walang hanggang pagdurusa. Sila ay parurusahan sa walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at sa kalwalatian ng Kanyang kapangyarihan. Okay. So dito, sa chapter 32, himayin natin, unang-una, the aim of final judgment. Let's look at the identity. The identity is the manifestation of God's mercy for the elect. So indeed, God saw our misery, and He showed mercy upon us. No? Is God unfair in not choosing to save
everyone? Siguro yan ang madalas na tanong ng iba doon sa mga naniniwala sa doctrine of election. As sinasabi nila, tingnan muna, no? Unfair yata ang Diyos Bakit may pinili siya at hindi niya pinili ang lahat? No? Kung ang pag-uusapan natin ay fairness, mga kapatid, lahat tayo mapapahamak. No? If we are going to base salvation sa fairness, yung pagiging patas, lahat ng tao mapapahamak sapagkat lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat pumunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. No? Kaya nga hindi natin kailangan ng fairness. Ang kailangan natin mercy. No? We don't want fairness from God because if God will judge us according to fairness, we will not be saved. We will all go to hell. But we want God's mercy. And mercy is manifested in the final judgment. Mercy is coming to us in salvation, and mercy will be manifested in final judgment. No? It was mercy that God gave Israel rain and bread to the full and peace and victory over their enemies. It was greater mercy that God would be their God. And to have health is a mercy, but to have Christ and salvation is greater mercy. So every day in our lives, we experiencing God's mercy. Even the unbelievers, mga hindi mananampalataya, nakakaranas ng awa ng Panginoon. No? Pero tandaan natin, kung gusto nating makita ang kadakilaan ng kanyang kahabagan, ito ay pinakita niya sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At doon din sa kanyang pagpapahayag ng kanyang huling paghatol para sa kanila. May nagsabi na to have health, saving mercy is like the diamond in the ring, which casts a more sparkling luster. So mercy is indeed manifested. No? And then not only that, manifestation of God's justice for the reprobate. Now, ano ibig sabihin ng reprobate? Sa Tagalog, mga taong ilagpasan. Mga taong hinayaan na sa kanilang kasalanan. Romans chapter 1, di ba? Maraming mga taong ganun. So justice is when God gives us what we deserve. Ulitin ko Justice is when God gives us what we deserve. That is justice. Mercy is when He withhold from us what we deserve. Grace is when He gives us what we don't deserve. So, yung tatlong yun dapat malinaw sa atin. Anong ibig sabihin ng grace? Pag sinabing grace, binigay niya sa atin ang pagpapalang hindi tayo karapat-dapat bigyan. Pag sinabing mercy, hindi niya ibinigay sa atin kung ano ang nararapat para sa atin. Pag sinabing justice, ibinigay niya ang nararapat para sa atin. So dito makikita natin, magkakasama ang lahat ng yan sa buhay ng Panginoong Jesucristo at doon sa kanyang pagliligtas sa atin. Si Lorraine Baitner sa kanyang librong Reformed Doctrine of Predestination, and this is one of the popular book during the 80s and 90s, no? Pagdating sa usapin ng tinatawag na predestination. He has the best explanations and very theological. Lorraine Baitner. Meron tayo yata niya sa library, Reformed Doctrine of Predestination. No? Sabi niya, the condemnation of the non-elect is designed primarily to furnish an eternal exhibition before men and angels of God's hatred for sin. Or in other words, it is to be an eternal manifestations of the justice of God. So, for God's elect, last judgment, final judgment, is the manifestation of His mercy. For the non-elect, or we call it the reprobate,
It is the manifestation of His justice. The hatred of God in sin. So, ang point dito mga kapatid is the ultimate purpose of final judgment is the display of God's glory. Both manifested in showing mercy and justice. Now, Romans 11:36 says, For from Him, and through Him, and to Him, all things, to Him be glory forever. Pag sinabing all things, isipin nyo na kung ang lahat ng yan. Bad things, good things, evil things, no? Things that are pleasing in our hearts, things that are not displeasing, things that we can say peaceful, no? Peaceable, or things that we can say calamity, no? Violent calamities na dumarating sa buhay natin, war, conflict, all things, God allowed it to happen for the glory of His name forever. So, even the punishment of the non-elect is for the glory of God. Even the punishment of the reprobate is the glory of God, the glory of His justice. No? Tandaan natin lahat yan, mga kapatid. Kasi lahat ng bagay nagdeterminate sa Diyos, hindi sa tao. So is with the last judgment. No? Sa ating man-centered world, yung interest ng tao at yung comfort ng tao ang laging hinahanap ng marami. Ano ba yung gusto ng tao? Di ba ngayon? Kaya usong-uso ngayon yung tinatawag nating, di ba, felt needs preaching. Felt needs. Ano ba yung gusto ng tao? Ano ba yung nararamdaman ng tao? Saan ba ano ba yung gawi ng tao ngayon? Doon tayo pumunta. Yun ang ibigay natin. Diba ngayon, gustong-gusto ng mga kabataan, kasiyahan, edi gawin nating entertainment ng ating worship service. Diba? Para dumami tayo. Felt needs yan eh. No? Giving comfort and convenience to people rather than giving glory to God. Nagiging man-centered ang marami ngayon, hindi na God-centered. No? Pero tandaan natin, ang mundong ito hindi sa tao. Ang mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya we must resist the man-centered thinking that prevails our society and world. Or else, we will find certain truths revealed in the Bible to be harsh and intolerable, including the truths of divine judgment and eternal punishment. No? Kaya nga maraming hindi na naniniwala ngayon sa eternal punishment eh. Noong araw, pag sinasabing eternal punishment, no, tanggap na tanggap yan ng maraming mga Christians. Hindi tanggap yan ng mga kulto. Hindi tanggap yan ng mga Jehovah's Witness na hindi naniniwala na mayroong impyerno. Ang paniniwala nila, wala, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Di ba? Pero ngayon, nowadays, marami ng mga Christian organization and Christian denomination and even theologians embrace the so-called annihilationism. And some of them are reformed. Sadducee. No? It is because people wants comfort. And preacher want to bring comfort to people, convenience to people. They don't want to speak the truth. No, they want to speak the things that will give comfort to the hearing of the people. No? So, kaya nga marami, they cease to be God-centered. Now, kapag man-centered tayo, talagang madidisgust tayo sa mga teaching ng Bible. Even yung teaching patungkol sa eternal punishment, patungkol sa justice and many other things. No? But remember this. If we cease to have God-centered perspective, we'll be tempted to question and doubt many of the biblical truths. Maraming mga katuruan sa Bible na minsan mahirap tanggapin. Maraming turo ang Biblia, minsan hindi comforting. No? Ngayon, kung magiging man-centered tayo, at magiging yung mga bagay na yan, hindi na natin tatanggapin. Pero pag God-centered tayo,
whether you like it or not, whether you feel good or not about such teaching, you will embrace it. Because you're God-centered people. No? So dito dapat nating tandaan niya ang bagay na yan. Ang Diyos ay Diyos, gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Tayo ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay natin. Tayo ang dahilan kung bakit may sorrow ang mundong ito. Hindi ang Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao. Sa kasalanan natin. No? And God's mercy is the reason for the mitigation of that mercy and sorrow. So, kung may mga panahon na nami-mitigate yung sorrow, nami-mitigate yung mga misery, it is because of God's mercy. If God will, take out His mercy, everything will be sorrowful. Everything will be miserable. Tandaan natin yan. When the reprobate receive condemnation from God, it is God who is exalted. No, kapag ang mga taong hindi hinirang ng Diyos, sila yung mga hinayaan ng Diyos sa kanilang kasalanan, at napahamak sila, ang Diyos ang naluwalhati. Tingnan niyo ang sinasabi ng Proverbs 16:4. The Lord has made everything for Himself, even the wicked for the day of doom. Tingnan natin, malinaw na malinaw yan. Di ba? So, yan ang una. It's identity. Secondly, tingnan natin, it's realization. Everlasting joy and glory for the righteous and everlasting grief and torment for the wicked. Yan yung realization ng final judgment. No? Yan ang isang katotohanan na dapat nakatingin tayo, mga kapatid. Now, ano ba ang tingin natin sa final judgment? Tayong mga Christians, tayong mga mananampalataya ni Jesus. Are we going to look at this as something dreadful? Are we going to look at this as something, sana hindi na muna mangyari? Hindi dapat ganon. No, bilang Christian, sapagkat hindi dreadful sa atin ang final judgment because we have received mercy. We have received God's grace and we have received the salvation from the Lord Jesus Christ. Siya ang tumanggap nung hindi dapat sa Kanya. Na yun ay dapat para sa atin, yun yung justice na dapat ibigay niya sa atin, yun ang tinanggap ni Jesus Christ. Kaya nga, we are free. No, we are blessed people in this world. Anong tingin natin sa final judgment? Ano ang damdamin natin sa final judgment? Tingnan natin ang mga verses na ito. Matthew 25:21. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." So final judgment is the joy of our master. We are going to enter into the joy of our master. So final judgment is not dreadful. Hindi ito isang bagay na nakakapangilabot sa atin. Bagamat nakakapangilabot ito sa mga taong wala pa sa Panginoon. Nakapangingilabot ito sa mga mahal natin sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng tamang kaugnayan kay Jesus. Matthew chapter 5, verse 24, 28, and 29. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out. Those who have done good to the resurrections of life, and those who have done evil to the resurrections of judgment. So, sabi niya, malinaw yung sinasabi rito na, di ba? Merong blessing sa atin, resurrections of life. And this is an evidence that the resurrection is not to be, it will not happen in two events. It will happen in one day, in one event, the resurrection of the wicked and the resurrection of the righteous. No? So, isipin niyo yung bigat ng pangyayaring yun. Magre-resurrect ang lahat, pero yung iba,
tutungo sa walang hanggang parusa ng condemnation. At yung iba ay makakapunta sa walang hanggang buhay. 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. Imagine na, sasabihin niya sa mga Christian, commendation, hindi condemnation. No? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth, there is laid for me the crown of righteousness, which the Lord as righteous judge will award to me on that day, and not only to me, but also to all who love His appearing. Crown of righteousness. Now, ulitin ko mga kapatid, kasi ang turo sa atin madalas dito, meron talagang corona na ilalagay dito sa ating mga ulo, na literal. Eh di ba sabi doon, merong 5 na yun? 5 crowns? No? So, imagine mo, 5 corona siguro nandito sa ulo natin, ano? Kung literal talaga yon. Hindi. Sabi, crown of righteousness. Ano yung righteousness? So, in that day, we will no longer sin. Yun ang ibig sabihin nun. Crown of life. Ano ibig sabihin ng crown of life? Eternal life. Tama? Crown of glory. Ano ibig sabihin ng glory? Glory. Kalwalhatian. Hindi yun literal na nandun sa mga ulo natin. Ano? Na, may mga crown tayo sa ulo. Baka mapagod yung ating mga batok. No? Sa pagpasa ng mga corona na yun. Hindi. It means life. It means righteousness. It means glory. Eh, yung salitang crown, hindi man literal lagi yun na yung crown, di ba? Eh, di ba, pag sinasabing corona, napanalunan ni Manny Pacquiao ang corona ng welterweight. Hindi man siya binigyan ng corona eh. No? Ibig lang sabihin ng crown ay ano yun, natawag niya title o award, no? Nasa kanya yung titulo na yun. Kaya hindi, pag natin isipin lagi, yung crown is a literal crown. It means, sometimes it means symbolic for something. So what's the point? The point is, the Christians should not view the final judgment with fear and dread, but with joyful anticipation of divine approval and reward. God is not going to parade our sins and faults and failings before the universe. On that day, hindi ipaparada ng Diyos yung ating mga pagkakamali. Kung Christian ka, hindi ipaparada ng Diyos yung ating mga pagkukulang, magkakasalanan. Of course, maaring may nagawa tayong kasalanan. Maari rin tayong nakagawa ng mabuti sa tingin ng ating kapwa, pero ang lahat naman ng yun ay maaring ginawa natin ng hindi tama, ng may hindi tamang motibo. Lahat ng yun ay hindi i-recognize. But God will not parade our sins anymore. God will forget our sins. Kung paano doon kasing layo ng silangan, ang kanluran, ganun kalilimutan ng Diyos ang ating mga kasamaan. Hindi, di ba? Hindi ito dapat mag-motivate sa atin para gumawa ng kasalanan. Kundi yun ang mag-motivate sa atin para lalong gumawa ng kabutihan. Ng mga bagay na magbibigay kalwalatian sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga dakilang biyaya na hindi natin maintindihan. No? Our sins are covered with the blood of the Lamb. Diba sabi niya, I will remember your sins no more. Hebrews 8 verse 12. Of course, we should not think it lightly or glibly. Neither should it be dreaded. No? But we have to think of this, brethren, diba? Like reunion. Hindi ko alam sa inyo kung mahilig kayong umatin ng mga reunion. Ako, hindi naman ako naatin na masyado ngayon. No? Pero nung, unang graduate ko, pag-graduate ko, yung reunion, parang, kasi, isang taong kayo hindi nagkikita, no? Parang sabik na sabik kung makita yung mga ka-eskwela, hindi na eh. No? Pag may mga tawagan ng reunion, parang baliwala na. Pero, minsan exciting din yung reunion, di ba? Yung halimbawa, tagal-tagal ninyo hindi nakikita, may nag-sponsor. Sa ano tayong ganito, libre lahat. Magkikita-kita na yung mga matatagal. Yung iba talagang pumupunta pa, di ba? Excited na makakita yung isa't isa. Pero isipin natin ganito ang araw ng pagdating ng Panginoon.
No, sa last judgment, it will be Christians' homecoming. No? It will be a homecoming. It will be a great time and great joy for us. Now, let's go to the last paragraph. We have no time now. The aftermath of the final judgment. So, nakita natin the assurance, the aim, the aftermath of the final judgment. Sabi dito sa paragraph 3, sa isang paraan upang patigilin ang lahat ng tao sa pagkakasala at sa isa naman upang magbigay ng higit na kaaliwan sa mga banal sa kanilang kahirapan. Ninanais ni Kristo na tiyak na malaman natin na may araw ng paghuhukom sa hinaharap. Dahil din dito, inilihim niya ang petsa ng araw na iyon upang hindi magtiwala ang mga tao sa kanilang sarili sapagkat hindi nila nalalaman ang oras ng pagdating ng Panginoon. Sila ay palaging magbabantay at palaging maghahanda na sabihin, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. So, dalawang bagay. Una, the certainty of the final judgment is intended to discourage all people from sin and to encourage the people of God amid sufferings. Ganda nun, ano? Ang katiyakan ng huling paghatol ay nilalayon na alisin ang ating hangarin na mamuhay sa kasalanan at hamunin tayo, lalo pa na maglingkod sa Diyos sa gitna ng mga kapighatian at pagdurusa. Dahil may araw ng paghuhukom. Diba, mga kapatid? Naisipin nyo, kung wala talagang Diyos, no? Kung wala talagang Diyos, di ba may mga hindi naniniwala sa Diyos? Anong pag-asa mo? Anong pag-asa mo na makakakuha ka ng hustisya sa lahat ng nakikita mong injustice dito sa mundo? Tama? Di ba daming injustice dito sa mundo? Maring hindi ikaw biktima, maring ibang tao, o maring ikaw rin. Dahil nga, maaring wala ka sa kapangyarihan, o maaaring dahil hindi mo nalalaman kung ano nangyari, o maaaring nakakapagtago ang mga salarin, at namatay ka na, o namatay na ang lahat. Wala ka pa rin nakukuhang justice. Wala kang pag-asa. Ikaw ang isa sa mga taong ka, di ba? Masasabi nating miserable. Kung wala talagang Diyos at walang paghuhukom, sasabihin natin, ay gawin na lang natin kung anong gusto natin gawin. Bakit? Di ba? Wala namang pag-asa pa sa buhay na ito para sabihin natin magkaroon ng justice eh. Kasi sa totoo lang, no? Ang magagawa ng tao ay lagi may limitasyon. Pero tandaan natin may final judgment. At yung final judgment, that should encourage us to do good. That should encourage us to live a life that is worthy in the sight of God. That should encourage us to be more faithful in serving Him. Because there would be a time of judgment. There would be a time of commendations. And there would be a time of condemnation for all those who are not in the Lord. Pangalawa, the uncertainty of the precise date is intended to make us watchful and more eager for that day to come. So it should also trigger us to be eager for the day to come. Di ba? Sana dumating na. At yun ang dahilan kung ba't hindi sinasabi ang petsa. No? At kung kayo maniniwala sa sino mang nangangaral ng salita ng Diyos na nagsasabi, darating na si Kristo sa year 2000 something. Di ba? Nagkaroon ng yung Y2K na yan, talagang gumimbal sa marami, takot na takot yung iba eh. Yun na yung end of the world. Kasi daw, every 2,000 may nangyayari. Naggumawa ng nung naging magaling na mathematician ng marami eh. 2,000 daw hanggang sa panahon ni Noah. 2,000 daw mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noah. 2,000 daw mula kay Noah hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. 2,000 daw mula sa Jesus Christ hanggang sa year 2000. Sino nakakuha ng ganong class? Paano na ano yung petsa na yan? Di ba? Ang galing mo naman gumawa ng
kalkulasyon. Yung mga kalkulasyon na yan ay, kalkulasyon lang yan ng mga tao, pero hindi yan talaga mga accurate calculation. Nung dumating yung Y2K, ano nangyari ba? Abang na abang ng iba, masisira na ba yung computer? Magba-brown out na ba? Mawawala na ba ng tubig? May darating na ba? Wala. Diba? Si Harold Campings, sabi nung kailan ba yun? Yung sinabi niya na, nakalimutan ko yung petsa na yun eh. Diba si Harold Campings, sabi niya, darating na si Christ sa ganun. Talaga nagbentahan na sila ng kanilang mga gamit, yung mga grupo ni Harold Campings sa Amerika. Prostration. Matagal nang ginagawa ng mga tao yan, hindi ba? Diba nung sabi ni Miller, darating daw si Kristo noong 1914. Hindi dumating si Kristo. Anong paliwanag nila? Dumating si Kristo, hindi lang nagpakita. Ano yun, di ba? What's that? Anong ibig sabihin? Kasi nga umiimbento tayo ng mga bagay na hindi naman tayo tinuturuan ng Diyos na mag-imbento. He has hidden to us the date. Right? It is because the purpose is that we should be eager that day should come. Romans 8:23. And not only on the creation, but we ourselves who have the first fruit of the spirits groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Imagine mo yan. Sabi ni Paul, we are waiting for that day. We are waiting for that day. Even the whole creation is waiting for that day of the redemption of our bodies. So, di ba may tanong no nakaraan si Ate Yoli, si Ate Tess, yung bahagyanang, bakit tayong bahagyanang maliligtas? Kasi yung term ginamit, bahagya medyo yung salitang bahagya, parang kalahati or parang hindi pa totoo. Pero pag sinabi kasing yung punto ng salitang yon, ang ibig sabihin, tayo, na mga nanampalataya kay Kristo, ligtas na, pero hindi lubos ang kaligtasan. Bakit? Because ang na-redeem lang sa atin yung ating kaluluwa, hindi yung ating katawan. We are waiting for the redemption of our bodies. Yung bahagya ay magiging lubos sa araw na yon. Maging yung mga ligtas na, yung mga nasa heaven na, ang kaligtasan nila bahagya pa rin. Kasi ang naligtas lang yung kaluluwa nila. Pero wala pa yung pagsasanib ng katawan. Yun na yung tinatawag na redemption of the body. That's we are longing for the day of the second coming, the final judgment. Yun sabi ni Paul. Hebrews 9:27-28, and just as it is appointed for a man to die once, and after that judgment come, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly, yung gamit na ng salitang yon, eagerly waiting for Him. So, anong point? The eager expectation of Christ's return is one of the earmarks of true conversion. Meron ka bang eager expectation na dumating na si Christ? Sinasabi mo ba yung sinasabi doon sa Book of Revelation? Come, Lord Jesus, Maranatha. So dapat nandun sa puso natin yan. Kasi kung hindi, ang ibig sabihin, komportable ka sa mundong ito. Huwag ka muna dumating, Lord, di pa ako nakakapag-asawa eh. Huwag ka muna dumating, Lord, kasi yung pangarap ko pa makabili ng bahay. Magkaroon ng kotse, magkakaroon ng ganito. So you're so, ang heart mo nandito sa mga bagay ng mundo. Di ba? So dapat ang Christian, ano man ang success mo, gaano ka naman pinagpala, gaano ka man umasenso, kung hindi ka man umasenso o umasenso ka, isa lang ang iniisip mong ultimong pagpapala ay ang pagpapala ng pagdating ni Jesus na siyang magiging redemption ng iyong katawan. Isang katawang hindi na masisira, isang katawang hindi na, di ba? Mamamatay, isang katawang wala ng kasalanan kailanman. Yan. Ngayon, yung katawan natin, tingnan nyo sarili nyo. Lalo na yung mga may edad na ngayon, Kumpara nyo yung sarili niya.
Kimina. Nakita ko nga pala si Aris na nakaraan. Meron siyang, doon sa ano sa, nakita ko doon sa tawag dito, meron silang doon sa kanilang Facebook sa Trinity, nagtuturo si Aris sa mga bata. Ang bata mo pa ron, Kung batang-bata, oh. Nakalimutan ko lang ipasa sa iyo, eh. Tinan mo, sarili mo ngayon. Di ba? Hindi lang, maaring siguro sabi, baby face ka, No. Meron kang fountain of youth, something like that. Hindi, pero sa katawan mo, nararamdaman mo yung panghihina. Sa katawan mo, nararamdaman mo yung, di ba, yung energy, hindi na katulad ng dati. No? Yung sa katawan mo, nakikita mo na maraming bagay na na nakikita mo sa katawan mo na wala na noon. Wala na yung vibrancy, no? Wala na yung energy. Na? Ang aga-aga mo na magising. Ang dali mo nang maantok. Alam niyo kung merong isang bagay na napapansin ako sa sarili ko. Kasi nung bata-bata pa ako, medyo speed reader ako eh. Mahilig ako magbasa. No? Yung pag hinawakan ko yung libro, pagka interesado ako, tatapusin ko yun. Eh ngayon, mga nakakailang page pa lang ako. Naduduling na ako eh. Ano yan? Kahit na minsan kumpleto naman ng tulog, Kaya minsan gusto kong magbasa na nakatayo eh. Kasi baka na matulog na eh. Marami na nangyayari. And of course, patungo tayo doon sa panghihina, patungo tayo doon sa ating hanggang sa kamatayan. Because this is true, brethren. Okay? Tapos na ako, mga kapatid. By the way, bago ko tapusin to, meron lang kasi nagtanong sa akin patungkol sa annihilationism. Pastor, please explain bakit may mga naniniwala doon ng mga Christian daw sa tinatawag na annihilationism. Ito yung nagtuturo that some point, both in the body and soul of the wicked will be extinguished into non-existence. Yan ang paniwala. In fact, ayoko na mag-mention ng mga theologian kasi iba doon mga ginagalang kong theologo eh. No? Ngayon, ang ginagamit nilang verse sa Bible, yung idea na sinabi doon ng Panginoong Kristo that wag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan lamang, kundi yung pumapatay, yung sinasabi, that will destroy you, yung tinatawag na that will destroy you or give destruction both your soul and body. Sabi, distraction eh. O ibig niyan sabihin, mawawala ka, magna-non-existent ka. Kung ikaw daw ay wala sa Panginoon, unbeliever ka, madidestroy yung katawan mo. So pag na-destroy, ibig sabihin, annihilated, extinguished na. Alam nyo, mali kasi yung concept na yun eh. Alam nyo, pag sinabi nating destruction, hindi ibig sabihin extinguish or annihilation. Bakit? Kasi pag sinabing destruction, ang ibig sabihin nun, ruin. Nakita nyo ba yung mga, di ba sa Europe, di ba, halimbawa, sa Israel, sa Jerusalem, di ba meron dong Wailing Wall? No? Ano yung Wailing Wall? Yun yung ruin ng temple na tinayo ni Solomon. Ibig sabihin, andoon pa rin. Kaya lang, sira na. Ganon din yung ibig sabihin ng salitang destruction, hindi yun nawala, kundi nasira, na-ruin. So kapag sinabing maruruin ka, kaya nga ako, di ba sabi ko lagi sa inyo, I don't believe na yung apoy ay literal, kundi ang ibig lang sabihin ng apoy doon ay torment. Kasi pagka talagang apoy yun, ay di tunaw. Di ba? Ang katawan, ang ibig sabihin nun, niruruin yung katawan niya ng paghihirap. Hindi nawawala. So ang daming mga structure na tinayo pa nung unang panahon, no? Sa Europe, especially sa Europe, na of course hindi na functional ngayon, no? I was able to visit yung isang
uh, anong pangalan nito? Parang sa Wales, isang lugar sa Wales sa UK, yung ang tawag doon ay basta nakalimutan ko na nakalimutan ko yung pangalan bigla nasa Facebook ko yun eh. Yung palang yun yung tinayo pa ng mga kung tawagin ng araw mga Normans, no? Yung mga French nung giyera ng mga wala pang anong araw yung giyera ng mga Pranses bago pa dumating yan sila ano ang pangalan nito yan sila bago pa sa panahon nila Napoleon Bonaparte, no? Ang laki andun pa rin pero hindi na nagpa-function. Wala na yun. Ruin na kasi siya eh. No? Yun ang ibig sabihin nun. So we believe na ganun ang nangyari. So annihilationism perverts the biblical teaching regarding the penalty of sin. So nung ang Panginoon Kristo ay nag-suffer bilang substitute sa atin mga kasalanan, hindi siya na-annihilate ba si Jesus Christ? Di ba sabi, si Jesus Christ, siya yung tumanggap nung impyerno nung justice na dapat para sa atin. Na-annihilate ba yung katawan niya? Hindi. No? Ni-ruin yung katawan niya ng mga punishment, ng mga torture. He was tormented, his body and soul, pero yung katawan niya hindi nawala, hindi na annihilate. Okay. Yung tanong naman ni nung nakaraan, ito kasi may nagtanong sa akin uli, bagamat tinanong na ni Lou dito, no, yung purgatory. Kasi ginagawa nilang basis dun sa purgatory, yung 1 Corinthians. Sabi niya, kasi po ang ginagawang basihan nila yung 1 Corinthians 3:13-15, na meron daw purgatorio. Kasi sabi doon, each one's work will become manifest for the day will disclose. It is because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So if the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So note na yung fire dito, is very clearly a fire of testing, not purging. No? Di ba sabi, yung mga ginagawa daw natin ay susubukin sa apoy. So yung apoy ay apoy ng pagsubok. Susubukin yung ginawa mo kung totoo, genuine. Hindi purging. Kasi yung ginawa tuloy nila, purging. Kaya ka pupunta sa purgatorio para i-purge. Di ba? O sa Tagalog, purgahin. No? Pero, hindi yun purging. No? It is the work of the believers that are burned, not of the unbelievers. No? So, not believers, it is the work of the believers that will be burned, not the believers themselves. No? So, yung work niya, susuriin yon. So, kaya nga mahalaga na lagi nating titingnan yung ating motibo. Gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo, no? Sana nasa puso natin talaga yon. Hindi dahil sa gusto natin magpasikat, no? Kaya nga sabi ng Bible, yung ginawa daw ng kanang kamay mo, huwag mo na sabihin sa kaliwa eh. No? Kasi marami yan. Diba? Pasikat, no? So, hindi tayo nagpapasikat, kundi alam natin, ginagawa natin yung mabuti, dahil gusto natin makatulong sa kapwa natin, mahal natin sila, at higit sa lahat para sa kalwalatian ng Diyos. No? So, yun. Yun ang dapat natin gawin. Dahil wala ng oras, sige, may 1 minuto o 2 minuto. Merong gusto magtanong o merong gustong magbigay ng comment? Sige, Alan. Good news kasi may bad news. I don't think... Ano po kaya? Kinamatayan po natin. Naniniwala tayo sa ganun. Kinamatayan po ang tao. Oo. Alam mo, Alan, mabigat yung tanong mong yan, ano? Pero ang gusto kong sabihin, I'm not prepared to condemn those people who believe that. No? As much as I'm not prepared to condemn Spurgeon by believing premillennialism. No? I'm not prepared to condemn John Stott by believing annihilationism. No? Ang point ko,
maybe it is because of hindi yung kanyang reasoning, no? At saka yung sa pag-aaral niya, yun ang lumalabas, pero naniniwala siya sa gospel eh. Sa kanya, yung annihilationism kasi, annihilationism ng mga unbelievers. So, lahat ng mga unbeliever na mamamatay, maa-annihilate. Sa tingin ko, hindi naman magiging issue yung tinatawag nating salvation, pero magiging issue yun doon sa eagerness mo di ba? To serve the Lord. And doon sa compassionate mo, maging doon sa mga unbelievers. At maging doon sa pagbibigay pansin mo sa zeal sa evangelism. Di ba? That's why we evangelize because we want to rescue them from hell. So yun ang palagay ko, talagang magkakaroon ng effect. No? Okay, sige. Last question. Lana. Sabi ng aking apo, Nana. Okay, sige. Mag-break muna tayo mga kapatid.